Maraming nagkaka-sore eyes ngayon, ano dapat nating gawin? Ang sore eyes po isang ito ay conjunctivitis sa medical term or pink eye. Ito yung pamamaga ng conjunctiva. Ang conjunctiva, ito po yung manipis na balat o membrane sa ibabaw ng ating mata. Nagtataglay ito ng maliliit na daluyan ng dugo. Itong nagbibigay protection at lubrication sa ating mga mata. Ang pamamaga ng conjunctiva ay resulta ito ng sore eyes. Kaya ang simptoma ng sore eyes, pamumula, makate, nagluluha, nagbumuta, at namamaga. Ang conjunctivitis, ito ay common condition na sanhi ng virus, bacteria, or allergy. Hindi lahat po ng sore eyes nakakahawa. Yung allergic conjunctivitis, hindi nakakahawa ito dahil allergic reaction mo to sa environment, sa likabok, sa pollen, o sa mga balat o sa laway or mga balahibo ng alaga niyong pusa o aso. Ang chemical conjunctivitis, hindi rin to nakakahawa. Ito'y na-expose ka sa chemicals, bawa chlorine or kaya usok, mga irritants, mga smoke, at alikabok, hindi ito nakakahawa. Ang nakakahawa po yung viral at saka yung bacterial conjunctivitis. Ito'y madaling kumalat ito, yung infected na tao, pagka ikaw ay napalapit sa kanya, at ito, yung mga towels o yung mga doorknob o yung mga nahawakan niya, contaminated, madali kang mahawa dito. Ang common type po ng conjunctivitis, yung viral. Ito'y nag-spread through contact, mga discharge mula sa infected person. Nangyayari to pag hinawakan yung mata niya, tapos meron siyang hinawakan, makokontaminate ng virus, yung towel o anumang bagay. Kaya yung viral conjunctivitis, ito yung pinaka-common type ng sore eyes. Kaya ngayon, ang simptoma nga nito, mga start 1 day to 3 days na expose ka dito, ay mamumulan ng mata mo, magluluha na yan, at magmumuta na yan, makati na yan, mahapdi at sensitive na sa liwanag. Kaya ngayon, ano dapat mong gawin kapag nagkaroon ka ng sore eyes, paano ito agad mawala? Alam mo, mag-take ka ng supplement na vitamin C at saka Super B complex. Ito po ay nakakatulong sa sore eyes. Ito po ay nakakatulong sa mga dry eyes, sa allergy, infection, or injury. Siyempre, importante na magpa-check up pa sa doktor. Ang vitamin C po as Super B complex, nagsusupport ito sa overall na kalusugan ng mata. Napiprevent po yung mga eye condition na problem, protektahan ng mata mo mula sa free radical. Ang Super B complex at vitamin C, at tulad po ng Super B complex, mayaman sa thiamine, riboflavin, niacin, B6, ito'y pinapanatili ang kalusugan ng mata. Pati na po yung cornea, yung retina, at saka optic nerve. Kaya yan at isang pwede mong gawin, idagdag mo ito, no? Kaya ngayon, pagka ikaw ay merong sore eyes, namumula na yan, may discharge ka na, ano ang dapat mong gawin para ito ay agad mawala yung sore eyes mo? Siyempre, yung mga symptoms niyan, nakakairita, lalo na pagka ito ay pagising mo, hindi mo mulat ang mata mo dahil sa dami ng muta na lumalabas sa mata mo at sumasakit yan, di ba? Kaya ang payo po nito, pwede kang maglagay ng cold compress. Pag-apply ka ng full compress sa mata mo para mabawasan yung pamumula at saka yung pamamaga. Pwede kang kumuha ng malinis na tela, isok mo yan sa cold water or commercial cold compress, nakapikit ang mata mo, ipatong nyo po yung cloth na malamig na nilublob mo sa tubig na malamig na may yelo. Kung masakit, pwede kang magpareseta ng over-the-counter pain reliever para ma-relieve yung pain at saka yung pamamaga. Isang folk remedy yung lettuce. Hindi lang natin ginagawang salad yan. Yung lettuce, meron siyang anti-inflammatory property.
At ang gawin mo lang, i-cut mo lang into small pieces. Tapos, naka-close yung mata mo. Galing sa ref, malamig yung lettuce. Ilagay mo yan sa mga mata mo, 10 to 15 minutes. Meron siyang anti-inflammatory property yung lettuce. O kaya yung tea bag. Kahit anong klase ng tea bag, meron itong tannin. Ito po, meron siyang anti-inflammatory properties. Yung dalawang tea bag, pwede mong ilublob yan sa hot water for 5 minutes. Then, alisin mo yung bag, ayaan mo lang lumamig ng konti. Ilagay mo yung bag, di ba, naka-close yung mata mo, yung dalawang tibag, tig-isang mata mo, ipatong mo yan sa mata mo 10 to 15 minutes. So, mamili ka sa ka-convenient, Pero at least meron kang pagpipilian. Ang calcium, magnesium, tsaka omega-3 fatty acid, katulad po ng vitamin C, Super B complex, maganda yan sa sore eyes. Maganda yan sa mga dry eyes, sa allergy, infection, or injury. Kaya ito po, calcium, magnesium, at omega-3, nakakatulong para ma-prevent ang mga eye condition. Kasi yung calcium, ito yung importante structure ng mata, including the cornea, the lens, and retina. Nare-regulate yung production ng tears, yung calcium, kasi kaya tayo nagkakaroon, lumalala yung sore eyes due to dry eyes. So, para ma-regulate yung production ng ating luha, tumutulong yung luha sa paggagamot sa sore eyes. Ang calcium po, makakatulong yun. Yung magnesium naman, isang co-factor na maraming enzyme involved sa kalusugan ng mata, including yung pagpuproduce ng energy, protektahan yung cell mo mula sa damage. Yan po yung magnesium. Yung omega-3 fatty acid naman, ito po ay anti-inflammatory yan. Pwede mong i-take yan, makakatulong po sa kalusugan natin. Meron mga additional tips para mapigilan mo yung pagkalat ng viral conjunctivitis. Hugasan mo lagi yung kamay mo ng tubig at sabon para yung virus ay mawala sa kamay mo. Kasi dyan nagsisimula. Siyempre, pag hinawakan mo yung mata mo, nandun na yung virus. Tapos pag may hinawakan ka, matatransfer na yung virus doon. Kaya kailangan pagkatapos mong hinawakan yung mata mo, maghugas ka ng tubig at sabon. At wag kang mag-share ng towel, washcloth, or makeup sa mga iba. Pag meron kang sore eyes, huwag kang gagamit ng contact lens. Wag, lalong magiging mairata yung mata mo. Gumamit ka ng artificial tears or lubricating ointment. Ito po ay marirelieve ang simptoma ng sore eyes. Yung artificial tears, ito yung eye drop, nagdadagdag moisture sa mata mo. Itong lubricating ointment naman, ito ay medyo makapal. Ito po ay nakakatulong para ma-coat ang eye mo, ma-prevent na mag-dry yon. Kaya pagka meron kang sore eyes, importante na meron kang special type ng artificial tears o lubricating ointment sa condition mo. Maganda po magpareseta ka kagad ng artificial tears o lubricating ointment sa doktor mo para ma-prevent yung dry eyes. Kung may allergy ka, kailangan mo ng product na galing sa doktor mo na reseta, maiwasan po yung inflammation. Kung ibibili ka ng artificial tears lubricating ointment over the counter, maraming iba't ibang brand, maraming iba't ibang uri. Kaya kailangan po nito na humingi ka ng reseta sa doktor mo. Kaya, syempre, lagi mong pag maglalagay ka ng artificial tears or lubricating ointment, hugasan mo lagi yung kamay mo bago mo gamitin yung product. Kaya ngayon, ito pong pwede rin mong gamitin, i-massage yung mata mo para lumabas, malubricate yung mata mo, di ba? Kaya tayo lumalala yung sore eyes mo kasi nga nagda-dry yung mata mo at hindi ka nagpo-produce ng yung tears. Yung iba para magluha sila, nagkakat sila ng sibuyas. Tapos yung matapang na sibuyas, titignan nilang mabuti para magluha ng magluha yung mata. Kasi pag nagluluha yung mata mo, lumalabas yung natural oil do sa eyelid mo, ito'y natural na antibiotic para sa ating mga mata. Ang gawin mo, i-massage mo yung eyelid, isara mo yung mata mo, pagkatapos ang gawin mo, yung mula dito sa itaas dito sa may itaas ng talukap ng mata mo, di ba ito yung kilay natin? Tapos meron tayong bony area dito.
mula dito sa corner ng eyelid, i-massage mo siya pababa hanggang dito sa may eyelid mo, i-massage mo siya pa-down. Yan, i-massage mo siya o kaya gumamit ka ng cotton buds. I-massage mo yan pa-down tapos i-massage mo ito, guhitan mo yung eyelid mo, guhitan mo ganon yung para sa ganon ma-stimulate mo yung production mo ng ng oil, di ba? Pagkatapos dito rin sa baba, yan, mula dito sa may ibaba, i-massage mo siya ng pataas. I-massage mo siya ng pataas, tapos i-massage mo siya ng paganon. Ang purpose nga, para lumabas yung oil, malubricate yung mata mo, para yung massage na yan, marirelieve yung simptoma ng sore eyes at saka may improve mo yung circulation at nare-reduce yung inflammation. Kaya yung pagmamassage ng eyelid, pagsisimula kaya maglagay, gently, mag-apply ka lang pressure sa fingertips mo ba? Mag-start ka dun sa inner corner ng mata mo, then i-move mo yung finger mo mula dun sa may itaas, tapos pababa hanggang dun sa tapos dito naman sa ilalim ng eyelid mo, i-massage mo siya ng pataas, pero maganda bago mo gawin yon, maglagay ka muna ng warm compress. Yung hot water, yung kaya mo lang, di ba? Kuha ka ng manipis na face towel, maliit, pero malambot siya, isok mo yan sa hot water, ipikit mo yung mata mo, maglagay ka muna ng warm compress, mga 5 to 10 minutes, ganon. Para matunaw yung bang namuong oil do sa oil gland mo, para mabilis lalabas yung oil, mabe-benefit ang eyelid massage mo kung maglalagay ka muna ng warm compress. Basta yung manipis na face towel, ilublob mo sa warm water, pigain mo, tapos ilagay mo sa mga mata mong nakapikit para mag-release yung natural oil, para yung nanigas na oil ito ay matunaw. Pero bago mo gawin yan, magugas ka muna ng kamay, pwede mong gamitin yung hintuturo mo, basta i-massage mo lang, itaas ng talukap ng matang gano'n, i-massage mo ng pababa, doon sa may ilalim ng kilay, doon sa bony area, pagkatapos i-massage mo, squish mong gano'n, from the top, papunta doon sa eyelid mo. Tapos yung pangalawa naman, doon sa baba, mula doon sa lower corner ng mata mo, i-push mo siya ng pataas. Yun ang dapat mong gawin, no? Basta pwede yung hintuturo mo gamitin, pwede ka rin gumamit ng cotton swab, no? I-push mo pababa, no? Ganun din. Ganun ang gagawin mo. Tapos, pagkatapos mo na minasage mo, punasan mo siya ng malinis na cloth na tinubog mo sa warm water. Makatulong po yan. Paalala mo na po sa ating crystal oil. Yung crystal oil natin, concentrated plant extract yan. Nakaka-reduce ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation, pag minasage mo sa ulo mo, sa sentido mo, sa dibdib mo. Nakakalis din ng kirot at pamamaga sa arthritis, sa muscular pain, at saka sa shoulder pain. Nag-i-improve din yung tulog mo, nare-relieve yung headache mo. Nakiklear yung congestion, yung bara ng ilong mo, nag-i-improve yung respiratory mo, at ito'y natural remedy po sa mga baradong ilong. Pag napaso ka, nabukulang ka, nauntog ka, pahiran mo ng crystal oil. May pampakalmanting effect yan sa kinakabag, masakatan tiyan, bloated ang tiyan, nagdidysmenorrhea, nasusuka, ipahid mo lang yan sa may sikmura at tiyan mo at puson. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahid mo ng crystal oil. Yung isang crystal oil natin, ay 60 ml yan, 400 pesos yan. Para makatipid ka ng 200, bumili ka ng tatlo, no? Pag bumili ka pa ng 6, that is 2,000, meron ka pa libreng isa. Bali, 7 na lahat. Pagka 2,000 pesos ang bili mo. Ang salt water din po, nakaka-relieve ng symptoms ng sore eyes. Yung salt water kasi, natural antiseptic yan. Nakaka-flush out ng bacteria at ibang irritant sa mata. Nakakatulong ito para ma-reduce yung inflammation and swelling. Ang paggawa po ng salt water solution sa mata mo, magtunaw ka ng kalahating kutsarita ng asin sa 1 cup ng warm water. Dapat malinis na tubig, maring bottled water, ganon. Hayaan mong matunaw yung 1/2 teaspoon ng salt sa 1 cup ng warm water. Tapos, itong solution na to, pwede kang kumuha ng
makapal na ball, parang yung malaking yung yung kahit na po yung bulak, ilublob mo dun sa tubig na warm na may asino. Pagkatapos nun, itapal mo yan sa mata mo na nakapikit. O kaya, kung kaya mo, ay kuha ka ng medicine dropper or dropper, ganon, i-drop mo sa mata mo. Yan mo yung solution na yan, tumagas sa mata mo. Close to your eyes, hayaan mo tumulo ng tumulo yung tubig, mga ilang seconds, para pwede mong gawin ng 2 to 3 times yan para mamatay yung virus o bacteria sa mata mo. Pwede mong gawin yan. Importante po na itong mga sinasabi ko, hindi po ito gamot sa sore eyes. Ito yung mga para ma-relieve yung symptoms na pamumula, pangangati, at kirot. Pero importante rin po, magpareseta rin kayo ng eye drop na may antibiotic sa doktor. Ito pong mga tinuturo sa inyo, yung salt water, yung warm compress, yung hot compress, yung lettuce, para ma-relieve lang yung symptoms. Tulad po yung cold compress, ito'y nakaka-relieve ng symptom ng sore eyes, yung cold temperature, nakakabawas ng pamamaga, at saka po nakakaalis ng kirot. Relax, nare-refresh yung mata mo. Basta isok mo lang yung yung tela o washcloth sa cold water, tapos pigain mo, tapos itapal mo yan sa mata mo 10 to 15 minutes na nakasara. Pwedeng gawin mo yan several times a day kung anong kailan mo gusto. Kasi nga po, yung warm compress na yan, makakatulong para mawala yung mga muta mo. Ang sore eyes po, pagka severe yan, kailangan talaga magpa-check up ka sa doktor. Tapos yung warm compress naman, ito naman, na-improve yung circulation at nare-reduce yung inflammation. Pwede mong gawin na alternate hot and cold, hot, cold, yung pwede mong gawin. Pagkatapos ng warm compress, cold compress naman. Pwede mong 10 to 15 minutes sa warm compress, 10 to 15 minutes sa cold compress. Yan, malaking tulong po yan sa inyo. No, pagka po, pwede rin po yung guava leaves. Kung meron kayong bayabas, puno ng bayabas yan, pwede mong kuha ka ng, linisin mo mabuti, lalo na po yung young leaves, hindi yung matandang dahon na, yung young leaves, dikdikin mong pinong-pino, tapos parang paste, habang nakapikit ka yung sa sore eyes mo, ilagay mo sa mata mo na nakapikit, yung dinikdik mo na dahon ng bayabas. Alam po natin ng dahon, lagyan mo ng konting tubig para lalong magkatas yung yung bayabas. Tapos i-apply mo yan sa nakasara mong mata 10 to 15 minutes, di ba? O kaya yung patatas, no? Yung galing sa ref, malamig, slice mo siya ng pino para ma-relieve ang simptoma ng sore eyes, ilagay mo din sa mata mo nakapikit. Para po yung patatas kasi meron siyang starch, nakakatulong para yung excess fluid ay ma-extract mo around the eyes at nakaka-reduce siya ng swelling and inflammation. Kaya itong kinat mo na patatas, ilagay mo yan sa mata mo 15 minutes, repeat mo yan as often as needed. Ito po, ang patatas, hindi po gamot ito sa sore eyes. Nakaka-relieve lang ito ng mga symptoms. Siyempre, pag hindi nag-improve, punta ka sa doktor, di ba? Lalo kung nagsisimula pa lang. Huwag mo nang, pag pinabayaan mo ng 3 days, malala na yon. Kung nagsimula ka ng, humahapdi na. Itong mga sinabi ko na to, gawin mo na kagad para hindi po lumala. Ang pipino din, ito yung may good source ng vitamin C, vitamin K, meron siyang antioxidant and anti-inflammatory properties. Nakaka-reduce ng swelling, redness, and pain in the eyes. No? Yung galing sa ref na pipino, slice mo rin, mag-cut ka rin, pagkatapos ilagay mo yung slice ng pipino sa mata mong nakapikit, nakahiga ka, 10 to 15 minutes. Pwede ka rin minom ng pipino juice. Itong pipino juice, i-blender mo, kunin mo yung juice, inumin mo yan, ay nakakatulong. O kaya pwede rin po yung juice ng pepino, kuha ka ng cotton balls, ilublob mo dun sa juice ng ng pepino,
ilagay mo din sa mata mo yan ng 10 to 15 minutes. Iwasan mong i-rub yung eyes mo. Importante, avoid rubbing your eyes pag may sore eyes ka. Kasi syempre makati eh. Kaya kung nirarub mo kasi sobrang kati. Pagka nangangati, lagyan mo lang siya ng yelo. Yung lahat ng sinabi ko, yung cold compress, hot compress, yung pepino, yung gano'n, di ba? Kaya para hindi mag-spread ang infection, either virus or bacteria, ay don't rub your eyes, di ba? Yan ang gawin mo. Pwede rin gumamit ka ng humidifier para magdagdag ng moisture sa hangin. Di ba? Lumalala ang sore eyes kasi dry eyes nga. So para hindi mag-dry, gumamit ka ng humidifier, magdagdag moisture sa hangin. Pwede kayong bumili, meron kasing nabibili yan sa mga supermarket o sa mga mall ng mga humidifier na yan, no? Importante yung malaking tulong po yan para magkaroon ka ng hindi dry yung air sa paligid mo. O kaya kung wala kang pambili, yung bowl ay yung malaking bowl. Ganon, lagyan mo ng hot water, maglagay ka ng towel doon, ilublog mo doon, tapos may ventilador, tapos sisingaw, yung makukuha niya yung moisture doon sa tubig na yan. Tsaka inom pa rin ng maraming tubig kasi pagka hydrated ka, nare-reduce yung inflammation at dryness. Kasi pagka kasi na nagda-dry yung mata mo, alam mo dehydrated ka, namumula at makatingmat at irritated ang mata mo. Kaya mas maganda, inom ka ng maraming tubig. No? Tubig po, maiwasan nyo po yung caffeine and alcohol, lalo kang ma-dehydrate yan. Pwede kang maligo ng cool water, yung kasing cool shower or bath, nare-relieve ang symptom ng sore eyes. Kasi yung cool water, ay yung hindi naman tama lang yung buhay na tubig, no? Nakaka-reduce ng inflammation at swelling yan at malaking tulong po yung paliligo, no? Kaya maligo ka, nakakalis po ito ng yung singaw ng katawan mo, lumalabas po yan. Hayaan mo yung shower, yan, na sa mata mo, ganyan, ay wag mo na itutok naman yung tubig sa mata mo. Wag. Basta nakapikit ka, hayaan mo mag-run yung water doon sa nakapikit mong mata. Yan pong gawin mo yan. At saka iwasan mo yung makapasok ang tubig sa mata mo. Maaring mairita yung mata mo dyan, lalong mamumula. Magkakain ka ng mag-carrot juice ka, magandang vitamin A yan. Kumain ka ng kamote, vitamin A din yan. Magkakain ka ng green leafy vegetable, good source ng antioxidant. Nagpo-protect yan sa mata mula sa damage. Kung may sore eyes ka, iwasan nyo po yung citrus fruits. Nakakairita ng mata, yung mga spicy food, mga smoked food, salty food, nagda-dry out lalo ang mata mo pag mahilig kang kumain ng maalat na pagkain. Huwag ka inom ng alak, huwag ka maninigarilyo, iwasan mo yung mga usok, nakakairita sa mata mo, lalo kung magiging worse yung sore eyes mo, no? Kaya kung nag-smoke ka, mag-quit ka, lumayo-layo ka sa mga naninigarilyo. Kaya kung may sore eyes ka, maganda, huwag ka munang makihalubilo sa mga tao, marami kang mahahawaan. Pagka naging severe yung sore eyes mo at hindi nag-improve, that's the time to see your doctor. Kung day 1, ay gawin mo na kagad itong tinuro ko para hindi matuloy ang sore eyes mo. Pwede kang magsuot ng sunglass para protektahan ng mata mo sa araw. Ang pagsusuot ng sunglass para ma-relieve ang simptoma ng sore eyes kasi yung init ng araw, yung sobrang liwanag kahit nasa loob ka ng bahay, nakakairita sa mata mo kasi yung sunglass, binablock niya yung ultraviolet rays. Diyan ganyan. Tsaka get plenty of rest, matulog ka. Pagka well-rested ka, ang katawan mo ay madali niyang labanan yung infection at inflammation. Yung pong ating activated charcoal, ito ay very good, nag-absorb ng toxin. Ito po ay ginagamit na for centuries for medicinal properties. At dito po sa probinsya, ang ginagawa po yung yung piece of cloth, no? Piece of cloth, magdidikdik ng charcoal, mga
tig-isang kutsara ng tumpok ng dinikdik na charcoal, wiwisi ka ng tubig para mabasa, tapos ibalot sa cloth, tapos pinipiring yan sa mata habang natutulog. Merong nakapiring na sa mata mo na may charcoal sa loob na dinikdik ba. Very effective ito para kanya pong sipsipin yung toxin. Ganon din po pag uminom ka na activated charcoal, maganda yan, nag-aalis ng mga lason sa bituka, sa tiyan, at napiprevent lalo yung food poisoning, yung nagda-diarrhea ka. Nakaka-relieve ito ng gas and bloating, nag-absorb ito ng gas at toxin sa bituka mo. Nare-reduce yung bad breath kasi activated charcoal, nare-reduce yung nag-absorb siya ng bacteria at toxin sa tiyan mo. Kung lasing na lasing ka, may iwasan po yung ano ba, yung headache, di ba? Inom ka ng activated charcoal. Kaya ito po ay, ito yung mga informasyon na to ay makakatulong ito para sa inyong kalusugan. Kung kayo po ay interesado na bumili ng ating mga products, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo yung pangalan, address at cellphone number ninyo, i-deliver po sa bahay ninyo. I-chat na lang po, i-charge sa inyo ang shipping fee, no? Basta i-chat nyo ako kung ano order nyo at ibibigay ko sa inyo magkano yung mga product namin, no? Malaking tulong po. At kung hindi po kayo nag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, no, ang aking YouTube channel, i-click nyo yung subscribe, pati yung bell, pindutin nyo para ma-update kayo sa aking bagong video. Meron po akong Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please follow, like, and share. Ganun din sa aking Rear at sa aking YouTube. Please mag-follow kayo. Malaking tulong po ito para lumaganap ito sa inyong mga kaibigan. Ngayon po idadako tayo sa ating food quarters bilang pagwawakas. Ang sabi dito, maraming mga tao aware sila na sa atin po, no, meron tayong sabi nga, nawawalan tayo ng patience sa maraming tao. Minsan nagiging mainisin tayo. Ang human nature po natin, yung opposite direction palagi. Para ba siyempre iba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayo ng mga expectation, kaya minsan hindi tayo nagkakasundo. Pero above all, sabi, walang perfect na tao. Ang perfect lang si Jesus. Kaya gawin lang po natin sa makakaya natin, set an example kung paano nabuhay si Jesus, yung act of kindness and healing and mercy. No one is perfect at hindi naman po in-expect sa atin ng Diyos na maging perfect tayo. Pero ang kanya pong payo sa atin, lubos yung ipagkatiwalaan yung sarili sa Kanya at sabi, ikaw ay makakagawa ng mabuti kung tayo po ay susunod sa apak ng Panginoon. Magandang gabi, hapon, no? Sa ating pong sa mga nanonood ngayon, nawa po ipatuloy niyo pong subaybayan ang ating program and God bless us all.